Ito na yun guys, yung 11th public hearing of the House Quad Committee. Nandito na si President Duterte. Alam nyo guys, ang daming mga intervielators. Kulang na lang tayo ang hindi nakapunta doon sa Quadcom. Napakarami. Alam nyo guys, tiniis talaga namin manood ng ilang oras. Grabe. Umabot yata ito ng 11 hours or 13 hours ba yun? Something. Oh. Tapos yung tanong, pareho-pareho lang. Alam nyo guys dito, no? Isa lang ang napapansin ko dito na intervielators. Yung si Representative Gutierrez, yung bata pa. Yung tanong niya kay Duterte, kasi nakipag-ariglo siya eh. Nahayaan si President Duterte na magsalita hanggang matapos siya at siya naman ay magsalita. Pinayagan naman. Yun ang masabi mo hindi scripted. Kaya ano ba? Yung tanong ni Gutierrez, walang kapareha. Ganyan sana. Kasi yung iba dyan scripted eh. May nakahanda ng itanong. True understanding na lang yan. Kasi nakahanda nga eh. Yung mga tanong-tanong nila. Hindi talaga yung kusa na lang na gusto nilang itanong. At ang aking assessment dito guys, totoo ang sinabi. Nakakaiba ang hearing sa Quadcom sa kay Duterte. Dahil yung ibang hearing, wala ka talagang magawa. Tamimi ka. Palagi ka lang yes or no or contempt. Ano yung mga contempt. Pero kay Duterte hindi nangyari yan. Hindi. Mismo ang mga ngayong itong mga committee sa Quadcom, parang ano sila eh. Kumikinto ba yung ingat tayo. Parang ganun. Oh. Kasi si Duterte, tutuhanan yung sagot niya. Ito na guys, si former President Duterte. Ayan, nakikita nyo na. Diyan na siya. Alam nyo sa pasinguna ni introduction ni Abante, Representative Abante, may pinahiwatig pa siya dyan na mayroon daw isang abogado nagsabi na mayroon silang kasamahan sa committee na wrong grammar kung mag-English. Sabihin na natin kung sino tinutukoy niya. Si Atty. Salpanilo. Si Atty. Salpanilo, hindi naman yan basta-basta yung kukutin niya. As in, talagang abogado siya. Abogado talaga. Kung sabihin mo perfect, siya na yan. Oh, siya ang tinutukoy ni Abante. Ngayon, sinabi ni Abante, makinig ka kung sino daw ka mang abogado. Pero yun na yun, si Atty. Salpanilo. Kung itong aking pagsasalita ngayon ay wrong grammar ba? O, sabi niya ha. Pagpalabay natin na hindi nga wrong grammar, pero nakakudigo naman siya eh. Magsalita ka ng yung practical ba na pagsalita? Oh, huwag ka magkudigo. Kasi kung magkudigo, pinag-aralan yan na matatama yung grammar mo. Pero after that, manifestation niya siguro yun. Wala, nagtagalog na naman siya. So, hindi mo masabi na talagang kung natural speaking lang na magsalita kayo, wrong grammar talaga kayo. Yun lang aminin. Ito naman si Abante. Mayabang magsalita kasi naka-script. Yung may kudigo ba na binabasa. Pero wala yan. Nga din yan eh. Ayaw kasing tanggapin ng katotohanan na talagang hindi kayo marunong mag-grammar dyan. Mas lalo na ang mamang ito. Yung si Paduano. Naku.
Excuse me. Talagang lagi akong nanonood ng mga quad committee nila. Ito talaga, pilingon. Sa Bisaya pa, pilingon. Piling ba na magaling siya? Yun siguro ang nararamdaman niya sa sarili. Puro sigaw, puro laki ang mata. Diyos ko. Aywan ko kung sinasaywar niya yung mga, dyan, mga witness or mga resource person. Believe ka. No, aywan. Marunong sila sa house rule. Yan sa quad committee. Pero when it comes to legal terms, wala naman siguro silang alam talaga kasi hindi naman sila abogado. Yung asta ba nila, feeling nila, napakasikat na nila. Parang ibinoto din sila ng 32 million. Kaya nga, ang ating mga politics sa Pilipinas, kahit papano, mag-iba-iba man yung presidente, hindi nagagalit yung, tawag nito, yung gumaganti. Bakit? Kasi kung administration ngayon, yung nakaraan na administration, babanatan nila, gagantihan. Yung nakaraan naman na administration, mayroon na naman tatakbo doon. Pag nanalo, itong administration ngayon na lagi silang binagsasalita ng hindi maganda, kayo na naman ang paghihigantihan. Puro lang kayo ganti. Yan ang napapansin ko talaga sa ating politika sa Pilipinas. Puro ba nga yan? Ito nga aywan ko lang kung totoo ba. Pero laging sinasabi. May bayad kasi sila dito daw sa Quadcom, itong mga committee. Pay daw ito. Sabi ni Pulong. Diyos ko. Piruin mo guys. Yun lang ang pinagtatalunan nila. Pinaghiring-hiring nila magdamagan hanggang umaga. Yung tungkol lang dyan. Yan siya nalang nakapokus. Samantala yung mga sambayan ng Pilipino, ginugutom bawat minuto. Wala kayong nagawa. Sa mga health crisis, social needs, peace and order. Wala. Ang gusto nyo lang, mapin down ang taong pagpalagay lang natin, siya lang mismo ang presidenteng talagang nagkamar-kamar ka talaga ang Pilipinas sa kanyang mga achievement. Sabi nga ni asawa ni Representative Kadema, binuto talaga ng mga tao, ama at saka anak. Ibig sabihin, gusto-gusto sila ng mga Pilipino. Ito naman sila, ito namang mga administration ngayon, malapit ang eleksyon, sisiraan talaga ang taong yun ang kung lahat tayo ay nagmamahal sa ating bayan, lahat tayo ay struggle sa kabutihan ng ating bayan, ilan lang ang contribution nyo? Aywan ko lang kung may contribution kayo. Pero si President Duterte mula ng bata pa siya hanggang sa naging presidente, tapos na vice-presidente na naman ang anak niya. Yun talaga ang marka. Tatak Duterte nga may nagawa talaga. Katulad ng babaeng ito. Yan. Si Gabriela yata yan. Si Brosas, Representative Brosas. Yan. Yung babaeng na yan. Akala niya sa hearing na ito, magka-score siya. Talaga. Yung trato niya kay Vice Presidente noon sa quad committee hearing din nila. Grabe ito. Yung kilos niya, hindi sinasabi pero sa kilos niya, nagsasalita yung kilos niya.
dito kay Duterte. Oh, may napala ka ba? Ayun. Ang madali sa'yo, yes or no. Oh, di ba? Malaking sampal sa'yo. Huwag niyong ilagay sa sarili niyo na kayo ay nandyan. Kayo ay very somebody na feeling nyo na gano'n na kayo. Wag. Huwag kayo magpilingon. Feeling dyan. Oh. Ayun sabi sa Tagalog, pilingera. Oh, wag. Kung magtanong kayo, alisin ang galit, alisin ang tanong dito, yung kumbaga may bad blood kayo sa bawat isa. O parang gusto nyo na magiganti. Huwag ganun. Tanong lang kasi legislative. Ang legislative aid man kaya ang gusto nyo dyan. O, karoon kayo ng batas. Paano kayo magkaroon ng batas? Gusto nyo naman na ninyo siguro sabihin na Duterte, ikaw na talaga lahat ng may kasalanan. Diyos ko, dahil ilagay mo naman sa kukote mo. Hindi ako nagmamayabang ha. Hindi ka abogada. Yang kaharap mo, veterano na yan na pagka-abogado. Sa akin lang guys ha, habang nanonood ako mula pa noon, ito ay, kung legislative aid, ang gagawin nila na gagawa sila ng batas sa pamamagitan ng resulta ng Quad Committee, hindi ako naniniwala. Kung percentage lang basihan, 1 to 10%, ang kwan ko siguro, nasa 1% lang may pakay sila. Pero ang 9% niyan, talagang sisirain nila ang Duterte family. Yan lang po. Thanks for watching. Please don't forget to like and subscribe to my channel, Mother Maring Vlog.